Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ng whale activity dito kay Pancake Swap or Cake ng 440%. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Dapat na ba tayong bumili ng cake? O baka naman isa lamang itong bitag? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang Pancake Swap at bakit po mahalaga ang cake token. Ayan, para po sa mga hindi pamilyar, ang Pancake Swap ay isang decentralized exchange or DEX sa Binance Smart Chain. Isa po itong platform kung saan maaring makipagpalitan ng iba't ibang cryptocurrencies nang hindi dumadaan sa centralized exchanges tulad po ni Binance or Coinbase. Ang cake naman, ang native token nito na ginagamit po sa staking, farming at saka governance ng platform. Kapag tumaas po ang demand sa cake, nagiging bullish ang market sentiment dito. At ngayon ay mukhang may malaking galaw na nangyayari dahil po sa biglaang pagtaas ng whale activity. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng 440% na pagtaas sa whale activity? Yan. Ayon po sa datos or data mula sa on-chain analytics firm na Sentiment, tumaas po ng halos 440% ang whale activity sa cake nitong nakaraang linggo. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Dito po sa mundo ng crypto, ang whales ay mga investors na may hawak na malalaking halaga ng isang asset. Kapag sila po ay nag-buy in or nagbebenta, madalas po itong nagdudulot ng malaking galaw sa presyo. Ang pagtaas po ng whale activity ay maaring mangahulugan na marami pong malalaking investors ang nagpapakita ng interest sa cake. Posibleng dahil sa paniniwala po nilang malapit na itong tumaas or malapit na pong tumaas ang presyo nito. Ayon po sa CoinMarketCap, dahil po sa pagtaas ng whale activity, lumakas po ang presyo ng cake ng 38% nitong nakaraang linggo. Kaya't umabot na ito sa isang critical level. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical analysis? Ayan. Ayon po sa isang eksperto, bullish na ngayon ang takbo ng cake token. Nasa resistance level na ito na $3, isang presyo kung saan dati nang nagkaroon ng malaking selling pressure. Pero ano po ang posibilidad na lumakas pa ang kanyang presyo? Kung ang whale activity ay magpapatuloy at ang presyo po ay makalagpas sa resistance level na $3, maaaring tumaas pa ito ng 40% at umabot po sa $4.25 sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, ang cake po ay nasa taas ng 200-day exponential moving average or EMA kung saan na isang sinyales ng uptrend. Gayunpaman ay may pagbaba po sa daily trading volume nito ng 55% na maaari pong nangangahulugan na hindi pa ganap ang suporta ng market sa kasalukuyang rally na ito. Ayan, ano nga ba ang sinasabi ng liquidation data? Ayan, sa kabila po ng bullish signals, may mga traders na mukhang hindi po kumbinsido sa pag-angat ng cake. Ayon po sa CoinGlass, maraming short positions ang nasa $2.85 na presyo na meron pong halagang $3.55 million. Ayan. Ganyan po yung halaga na handang magbenta sa presyong ito. Ibig sabihin ay may mga traders po na tumataya na hindi magtatagal ang pag-angat ng cake at posibleng bumagsak ito. Kung ang presyo po ng cake ay hindi makalagpas sa resistance level at bumaba po ulit, maaaring tama po ang pananaw ng mga bearish traders. Kaya mahalaga pong bantayan natin ang galaw ng market bago po tayo magdesisyon kung bibili or hindi. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung tama po ang technical analysis at magtutuloy-tuloy ang pag-angat ng cake, maaring ito na ang tamang pagkakataon para pumasok bago ito umabot sa mas mataas na presyo. Ngunit kung hindi po tayo maingat, maaring mahuli po tayo sa hype at bumili sa ibabaw ng or mataas na presyo. Pagkatapos ay maaring biglang bumagsak ito. Kaya tandaan po natin sa crypto trading, hindi po sapat ang pagsunod lamang sa trend. Importante rin ang risk management. Sa kabuuan, kung long-term investor ka po at naniniwala ka sa potential ng Pancake Swap, maring magandang pagkakataon po ito para bumili ng cake habang nasa mababang presyo pa. Pero kung short trader ka naman,
mag-ingat po sa volatility at bantayan ang resistance levels. At sa huli ay tandaan po natin na ang crypto market ay puno ng uncertainty. At huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Gamitin po natin ang tamang analysis, pag-aralan po natin ang market trends, at huwag po natin kalimutan ang ating risk management. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.